Magandang umaga, ako si Brenda Mata, Grade 12, Saint Margaret. At narito ako upang ibahagi ang aking talumpati patungkol sa dapat bang ipasa ang divorce bill sa Pilipinas at pinamagata pagsasabatas ng diborsyo sa Pilipinas. Ang bill na ito ay hindi lamang para sa masasayang pamilya. Para sa kanila, ang kasal ay hindi sanktuaryo, kundi isang selda na panghabang buhay kung hindi ipatutupad ang batas na ito. Para sa akin, karapat-dapat lamang na ipasa ang divorce bill sa Pilipinas. Dahil sa panahon ngayon, marami na ang mga mag-aasawang hindi na masaya o hindi na marunong makontento sa kanilang asawa. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng isa pang kinakasama na ibang lalaki o babae ng iyong asawa sa gitna ng iyong marriage. Karamihan naman din sa mga mag-aasawa ay biktima ng pang-aabuso. Halos 48% sa Pilipinas ang nakararanas ng pag-aabuso mula sa kanilang mga asawa. Ayon kay Ching Titan, kung ang divorce bill sa Pilipinas ay ipatutupad, para na rin nating tinapon ang pag-asang may forever sa aido at pamilya na buo. Kabilang lamang iyan sa mga dahilan kung bakit ang iba ay hindi sumasang-ayon sa divorce bill. Dahil naniniwala sa isang kasabihan na may forever, ngunit ang salitang forever ay hindi para sa lahat ng mag-asawa o magkarelasyon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dadalawa na lang ang bansa sa daigdig na walang divorce law. Kabilang narito ang Vatican at ang bansang Pilipinas. Base naman sa survey ng Social Weather Station o SWS noong 2015, 3 sa kada Pilipino o 60% nito ang pabor sa divorce. Isa na rin sa pinakamalaking dahilan dito ay ang pananampalataya sa simbahang Katolika, kaya hindi maipatupad ang divorce law. Kung iisipin natin na isa nga ito sa mga malaking dahilan kung bakit hindi maipatupad ang divorce law. Dahil ang isang babae at lalaki ay nagsumpaan sa simbahan at sa harap ng Diyos. Ngunit paano kung hindi na maganda ang inyong pagsasama? Mas pipiliin mo pa rin bang manatili at magtiis? Naniniwala ako na walang perpektong pamilya, ngunit may mga bagay rin naman na kahit anong pilit mo, kung wala na talaga, wala na talaga. Kung hindi para sa iyo ang diborsyo, bakit ito'y pagkakait sa iba? May divorce man o wala, ang masayang pagsasama ay mananatiling masaya, at ang nakalalasong pagsasama ay mananatiling nakalalason. Lahat tayo ay may karapatang maging masaya at malaya.